Yung ating pong pag-aaralan ay pinamagatan pong faithfulness in times of trial. Nasilip ito ni Mrs. nung ginagawa ko. Sa time ng trial lang? O nga naman eh. Pero ang faithfulness kasi, kung walang trials ay minsan andyan. Pero pagka meron ng trials ay doon na nagkakaproblema. Kaya ito po yung ating topic sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pagsubok. Sige, upo muna tayo mga kapatid. Marami pong apuan di ang banda. Pati sa itaas yata puno na. Ano po talaga ito? Marami palang tao na sa church natin na ito. Puno na rin yan, puno na rin. Sige, paupuin muna natin. Okay, kapwesto na. So, tuloy na po tayo mga kapatid. Bakit ito ang napili ko na topic? At ano po ang gusto ko pong bigyan ng pansin sa paksang ito? Tayo pong lahat ay tiyak na makikinabang po mga kapatid sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung ating K-text ay nilagay ko po dito yung magandang balita, Biblia. Mateo 25:21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Kaya dito ko po kinuha yung ating pong topic, faithfulness or faithful. Ang ganda ng pagkakatagalog ng faithful, mga kapatid. Kasi kahit pabalik-balik ta rin mong basa, ay tapat talaga. Paatras, mula taas pababa, papunta sa taas, kanan pakaliwa, ay tapat na tapat. Ang ganda ng pagkakatagalog ng faithful. Yung pong ating lesson na gusto kong bigyan ng daan ay isa pong istorya. Pag-uusapan po nito natin ngayon yung buhay. Alam ko na natalakay ito sa lesson, pero gusto ko lang pong muling talakayan, pag-usapan po natin yung buhay ng isang tao na wala naman siyang kaplano-plano sa isang mataas na katungkulan o kalagayan. Subalit inilagay siya ng Diyos doon. At ang dahilan ay sa pamamagitan po ng kanyang patuloy at katatagan, katapatan sa kabila po ng kagipitan. Ang tinutukoy ko po ay ang tao sa aklat ng Esther, si Mordecai. Basahin ko uli yung magandang balita, Biblia. Sabi po dito sa talatang 5, noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya ay si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya ay anak ni Jair at apo ni Simi na anak naman ni Kis. Dito sa magandang balita, Biblia ay Mordecai. Doon sa lumang Tagalog ay Mardoqueo. Sa Bisaya, pagkaganyan ng pangalan, ang palayaw ay Duking. Si Brother Duking. Ang totoong pangalan ay Mardoqueo. Ito po yung background, Basahin ko po ang kasunod na talata. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem kasama si Haring Jeconias ng Huda. Si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther Hadasa sa Hebreo. Nang mamatay ang magulang ni Esther, inampo na siya ni Mordecai at itinuring na parang anak. Ayan. So, bigyan natin ng background, mga kapatid, ang bida. Sa ngayon, ang bida ay si Mordecai, saka na si Esther. Pagbalik ko. Mordecai muna tayo, mga kapatid. Ganito po ang background ni Mordecai. Mordecai's character and background, ito po doon sa binasa natin na ating bibigyan ng background, ng detalye. Mordecai was a Jew from the tribe of Benjamin living in exile in Susa. So, itong si Mordecai, mula sa tribo ni Benjamin, ang tribo kung saan ay pinangunahan ni Haring Saul.
mga kapatid. Isa siya sa mga Hudyo na dinala o nabihag sa panahon ni Nebuchadnezzar. Kahit siya po ay nandoon sa bansa ng Susa, na itong bansa na ito po yung sentro ng Persya. Alam natin, pagkatapos ng Babylon ay yung Persian Empire. Sa kabila ng kanyang kalagayan bilang bihag, ay nanatili siyang tapat at naging kilala bilang anak ng Diyos. Okay? So, ano ang ilan sa mga personality o katangian niya? He had a strong sense of responsibility, raising in his cousin Hadassah o si Esther, na itinuring niya itong parang sariling anak. So, nung mamatay ang mga magulang ni Esther, si Mordecai ang tumayong guardian o tagapag-alaga. At tinuring talaga niyang anak ito, palibhas ay kamag-anak naman niya. At pangatlo, he demonstrated compassion, integrity, and leadership at home. Hindi lang si Mordecai naging ama kay Esther, kundi ginabayan niya ito sa mahalagang pagdidesisyon sa buhay. Ipinakita niya ang pagmamahal dito dahil sa kanyang maayos na pangangalaga. At yun din ang dahilan di si Esther ay hindi humiwalay sa pananampalataya. Yung aklat ng Esther, mga kapatid, ay kilala na isang aklat na wala kang mababasang word na God o Diyos, pero puno po ito ng pag-ibig at gabay ng Diyos sa kasaysayan ng aklat ng Esther. Doon sa nangyari sa kanila, ibig sabihin ay mayroon pong malaking kinalaman yung background at pagpapalaki ni Mordecai kay Esther. Sa madaling salita, si Mordecai ay larawan ng isang makadiyos na lalaki, tapat sa kanyang panampalataya at meron po siyang prinsipyo. Okay? Pangalawa, Mordecai's courage and conviction. Yung pong katapangan at paninindigan ni Mordecai. Sa chapter 3, verses 1 to 6. Pero piliin na lang natin yung ilang mga talata. Dito lang tayo sa chapter 3, verse 2. Lahat ng tauhan ng bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Ito na po, mga kapatid, yung medyo kompromiso. Kasi alam natin na sila'y bihag. Kapag kabihag ka, kumbaga parang wala kang choice kung anong batas meron sa kaharian, ay obligado kang sumunod. Ayan. Subalit ano po ang kanyang ginawa? Sabi po dyan sa talata, siya ay hindi sumunod sa batas ng kaharian. So, tingnan po natin yung magandang dahilan ng kanyang paninindigan. Mordecai refused to bow to Haman, an act that showed his loyalty to God above all. Ang pagtanggi ni Mordecai, mga kapatid, na yumukod kay Haman ay isang mabigat na paglabag sa batas sa kaharian na sumakop sa kanila. Kaya ito ay isang talagang mapangahas o kaya pagsalungat. Subalit, nagawa niya ito, alam natin, na dahil sa kanya pong katapangan sa panampalataya. Sa kultura po noon, mga kapatid, ang pagyuko ay nangangahulugan ng pagsamba o pagbibigay ng mataas na parangal. So, bilang isang Hudyo na tapat sa utos ng Diyos, alam ni Mordecai na hindi dapat yumuko. Kaya nga lang, ay dahil sa sitwasyon, sa isang ordinaryo at walang ganoong courage, wala pong ganoong katatagan na pananampalataya, ay maiisip natin na napakahirap na ipaglaban ang pananampalataya. Alam natin na meron pong mga mananampalataya na pagka nakukompromiso na sa ganito, ay wala na. Tuluyan ang nalulubog at nawawala na sa pananampalataya. So nakita natin dito yung kanyang matatag na paninindigan. Kahit pa sa sitwasyong nalalagay na siya sa kagipitan, ay hindi po siya, mga kapatid, nagpatinag. His stand was not just personal pride, but spiritual conviction. So ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Yung kanyang panindigan ay hindi tungkol sa dahil pride, minsan pwede tayong hindi humingi ng tawad, hindi tayo yumuko, hindi tayo aamin dahil sa pride. Hindi yun ang kanyang pinanindiganan, kundi sa spiritual na paninindigan, dahil alam niyang
sa Diyos lamang o ang Diyos lamang ang dapat na sinasaluduhan. So, maaring ito ring ng isang tao ay ayaw yumuko dahil sa kanya pong pride. Subalit siya ay iba ang kanya pong dahilan. Ang kanyang kahangahangang pananampalataya ay dapat na tularan ng sino mang mananampalataya, mga kapatid. Sabagat Diyos lamang ang may karapatang yukuran at yun ang kanyang pinanghawakan. Napakahalaga po ito sa ating lahat po tayo. Hindi man ganito ang sitwasyon. Minsan mga mamababaw lang na mga kalagayan o sitwasyon sa ating pamumuhay ngayon, trabaho, eskwelahan o ano man yan, ay napakahalaga mga kapatid na panindigan natin ang ating pananampalataya sapagkat dyan naluluwalhati natin ang ating Panginoon. Sa kanyang puso, alam niya na ang pagsunod sa Diyos ay higit kaysa pagsunod sa tao. So ang kanyang desisyon ay bunga ng matibay na prinsipyo bilang isang mananampalataya. He risked his life rather than compromise his faith. Isinugal niya yung kanyang buhay kaysa isuko yung kanyang pananampalataya. Matindi, mga kapatid. Alam niyo, pag pinag-uralan po natin yung history ng early Christian, kung paano po pinersecute ang unang mga Kristiyano during Dark Ages at kahit na sa time ng Inquisition, ay napakarami pong mga martir ang hinarap ang kamatayan. Ang iba ay umaawit habang sinusunog ng buhay. At ang iba po ay nakaluhod habang nilalapa ng leon ang mga kasamahan, pero nananatili po silang nag-aawitan. Grabe, no? So dito po ang istoryang ito ni Mordecai ay napakaganda. Ang kalagayan niya sa panahong iyon, akalam niya na maaring ikamatay niya. Nanganganib ang kanyang buhay. Subalit sa kabila nito, pinili niyang maging tapat sa Diyos kahit pa ang katumbas nito ay kamatayan. Praise God, mga kapatid. Kaya napakarami pong mga pagsubok na anumang oras pwede natin maranasan, mga kapatid. Sana maging inspirasyon natin ang pananampalatayang ito na tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. Mamaya ay makikita natin kung paano po siya iningatan. True faith stands firm even when pressured by culture or power. Ang tunay na pananampalataya ay nananatiling matatag kahit nararoon yung puwersa mula sa kultura o kapangyarihan ng kinalalagyan mo lugar. Marami mga kapatid na nasa ibang bansa ngayon. Marami kaming followers sa Middle East, pero nakakatuwa sapagkat sila mismo ang nagpapatotoo na kahit na napakahirap na dumalo sa mga pagpupulong ay sila po'y pinipilit na magkaroon ng fellowship sa araw ng Sabado. Buti nga ngayon may mga ilang bansa na sa Middle East na open, meron pa rin mahigpit. Pero nakakatuwa dahil kung kailan napunta sila sa napakahigpit na bansa ay lalo po namang naramdaman ang init ng kanila pong pananampalataya, mga kapatid. Ang problema lang sa atin ay aircon na nga yung church ay ayaw pong dumalo. Mahirap, mga kapatid. Courage is doing what's right, not what's convenient. Ang tapang o lakas ng loob, ito ay ang paggawa ng tama, hindi sa kung ano ang madali o komportable. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi dahil sa active kasi walang trials masarap hayahay ang buhay. Kaya active. Kumusta na pagka dumating na yung pagsubok? Ayun, doon na magkakasubukan, mga kapatid. At yan po ay talaga namang experience ng bawat isa. Nakakalungkot nga lang ay napapagbintangan yung ating mga leader. Kahit naman hindi alagaan kung tapos mo nang makilala ang katotohanan at ang ating Panginoon. Pero kusa kang aayaw, hindi nakasalanan ng pastor yon at ng mga elder. Lalo na yung tumagal na ng ilang taon, saka pa nawala, ay malungkot, mga kapatid. Kaya hindi po natin pwedeng isisi kahit na kanino. Kahit na ito ay mahirap, panganib, at parang katawa-tawa, pinagtatawanan, kinakailangan po, mga kapatid, na manindigan. At ipakita natin yung tapang na piliin ang katotohanan at kalooban ng Diyos. Kahit na pa ito ay parang magbibigay o magdudulot sa atin ng problema. Ito, tulad po ng nangyari sa buhay ni Mordecai. Ang pananampalataya at tapang ay kailangan magkasama. Mga kapatid, hindi pwedeng pananampalataya lang, walang tapang. Kasi ang pananampalataya ay sinusubok. Pero kung walang tapang, wala na talaga. Hindi naman puro tapang din, walang pananampalataya. Ay baka nakat ka lang dyan sa kalsada, ay bababain mo na yung Hindi. Kailangan pananampalatayang may tapang.
at ang tapang ay dapat ilagay sa pananampalataya. Katulad din po sa panahon ni Daniel, ano po? Sa 3:18, meron din po roon. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Yan. So, ito rin po yung tatlong Hebreo na nanindigan, mga kapatid, sa kagipitan. At kung titingnan natin, ang mensaheng ito ay mababasa rin po natin sa Gawa 5:29. Datapat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Mapa Old Testament, New Testament, hanggang sa ating panahon, mga kapatid, kailangan maging prinsipyo natin ito. Kasi talaga, sa totoo lang, aminin ho natin, pagka nasa panahon na ng kagipitan, ay marami ang nalalagas sa pananampalataya. Punta tayo sa number 3, Mordecai's loyalty and wisdom. Basahin natin yung nasa chapter 2, verse 21 to 23 at chapter 6, verses 1 to 13. Isang araw habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang iyonokong bantay pinto na sila Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Xerxes at balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. Pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayang totoo. Kaya't ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito isinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Ayon. So, base po dito sa mga talata, mga kapatid, na na-discover niya yung plano na patayin yung hari. So, ano ang kanyang ginawa, mga kapatid? Sinabi niya kay Reyna Esther at ito naman ang nagparating sa hari tungkol sa sabuatan. Tapos nagkaroon ng investigasyon at nang mapatunayan, ayan na, pinatay yung dalawa. So, ang nalungkot po dito, kung babasahin po natin yung mga kasunod, yung ginawang kabayanihan ni Mordecai ay parang hindi na-appreciate ng hari. Hindi man lang siya kinilala o pinasalamatan. Subalit, ang kagandahan naman ito, itong si Mordecai ay tahimik. Ang ganda ng kanyang ugali, nandun lang talaga yung kanyang loyalty. Hindi siya naghahanap ng recognition. Hindi siya naghahanap ng appreciation. Wala siyang reaction kahit na napakahalaga ng kanyang nagawa. So, bakit hindi siya nagreklamo? Dahil sa kanyang puso ay hindi niya ito ginawa para sa sariling kapakinabangan, kundi alam niya na yun ang tama. Kung tutusin, mga kapatid, ay kalaban naman yung Persya. Wala siyang pakialam sa hari, kahit mamatayan, kahit na yung mga tauhan, pero alam niya na mali. Kaya yun po ang kanyang ginawa. Mahalaga po yun, mga kapatid, sa ating mga buhay. Hindi dahil sa may ibang motibo, may pansariling motibo, kundi kung ano ang tama, yun ang dapat natin isagawa. Amen, mga kapatid? Ngayon, puntahan natin yung chapter 6. Chapter 6 na tayo, Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niyang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nga pala, sino po itong si Haring Xerxes, mga kapatid? Kilala po siya sa pangalang Ahasuero, si King Asuero. Isang makasaysayang hari ng Persya na nandito po sa aklat ni Esther ang istorya niya. Si Xerxes ay anak ni Darius the First. Si Darius the Great na tinatawag ng Medo-Persya. At ito po ay nakilan noong 486 to 465 BC. Ayon sa kasaysayan, si Xerxes or Asuero, siyang hari na namuno sa napakalawak na kaharian ng Persian Empire. Siya ay anak ni Darius, mga kapatid. So, si Cyrus the Great ang nagpalaya doon sa mga Hodyo. Itong mga magkakasunod na hari na ito ay may malaking kinalaman doon sa pagpapanumbalik ng mga nabihag ng Babylonia para makabalik at makapagtayo ng bayan uli ang mga Hodyo. Ito namang si Artaxerxes ang nagbigay ng utos kay Nehemiah. So, ibig sabihin, ito yung pagkakasunod. Iba yung Xerxes, iba yung Artaxerxes, mga kapatid. Si Asero, hari ng Persya, anak ni Darius, at siya naman yung ama ni Artaxerxes. Yan, para mapabilis natin. Puntahan natin yung verse 2. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak na mga iyonokong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Asuero. So,
Nabaliwala kasi ito ng hari. Pero napaisip siya, napatay na pala sana siya kung hindi kay Mordecai, mga kapatid. Talatang 3, dahil dito, tinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin? Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. O doon pa lang naisip ng hari, aba, pambihira. Nabaliwala man lang itong napakahalagang ginawa. Iniligtas niya ang aking buhay. Talatang 4, nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. O ito, alam naman natin yung istorya, itong inggitirong si Haman at galit sa mga Hudyo. Na talagang gusto niyang malipol yung mga Hudyo sa kaharian ng Persya. Kung ano-ano pong mga strategy na ginawa niya. So habang binabasa ang record ng kasaysayan at narinig ni Haring Xerxes yung pagliligtas ni Mordecai sa kanya, ay naulinigan niya may parating. Sino ba yung parating na yan? O tamang-tama naman ay si Haman. Ang purpose naman ni Haman ay, ayan hari, ready na ang bitayan kay Mordecai. Yun ang kanyang layunin. So ano po ang nangyari, mga kapatid? Talatang 5 at 6. Sinabi ng mga paglingkod ng hari, si Haman po, sinabi ng hari, palapitin ninyo siya rito. So, siyempre, nandyan na. Kung pinatawag na ng hari si Haman, kung kayo si Haman, aba ayos, masaya. Kasi pag pinatawag ka ng hari, mga kapatid, blessing yun, swerte yun. Bihirang gawin po ng hari yun. Ano? Kaya ang buong akala ni Haman, siya ay pararangalan. No? Kaya alam natin ang maaaring pakiramdam ni Haman that time. Kaya nang tanungin siya, ano ang sagot niya? Talatang 6. Yan, sabi dito, lumapit naman si Haman. Tinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman, siya ang tinutukoy ng hari. Aba, dahil alam niya siya ang tinutukoy ng hari, naisip niya na yung pinaka-the best na gawin sa kanya ng hari. Tinanong siya, ano bang dapat gawin sa pararangalan? Ano ang sinabi ni Haman? Talatang 7 at 8. Kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y kurunahan bilang hari. Alam nyo, pag pinag-aralan natin yung marami mga komentary, ito ang alam ni Haman na pinakamataas na uri ng parangal. Dahil ini-expect niya na siya yung pararangalan, ay napakasilan ng kanya pong request, mga kapatid. Ang kasuotan ng hari ay simbolo ng karangalan at kapangyarihan. Sa mga sinaunang kaharian, ang damit ng hari ay sagrado. Simbolo ito ng kanyang authority at power. Kapag ang isang tao ay pinasuot ng kasuotan ng hari, ay itinuturing na rin siyang kapantay ng hari. At yun ang gusto ni Haman na maabot, mga kapatid. Hindi basta-basta yung magsuot nito, mga kapatid. Ibig sabihin dito ay makikita natin na ambisyoso talaga itong si Haman. Meron siyang gustong marating. At ang sabi niya, sumakay doon sa kabayo na sinakyan ng hari nung siya'y koronahan. Alam niyo yung pagsakay sa kabayo, mga kapatid, ay hindi lang ho ito basta isang sasakyang panglalakbay o pandigma. Ito ay itinuturing na espesyal na kinatawan ng hari ang sumakay. Okay lang sa ibang kabayo, pero kabayo ng hari. Kumbaga sa sasakyan, dala ka ng sarili mong sasakyan o kaya yung pang-service lang. Pero sumakay ka sa sasakyan ng presidente, iba yun. Kahit hindi ka makita, titingnan talaga ng mga tao, yan yung presidente. Ganun ang iniisip ni Haman kasi nga yun yung kultura noong panahong iyon. O ito na ang nangyari. Talatang 9. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Binigyan pa ng script Ito ika ang gagawin, tapos ito ang sasabihin. Ay kasi nga, alam niyang wala naman siyang ibang iniisip. Sino bang ako man tong kanang kamay ng hari? Ang pagparada sa public, mga kapatid, ay isang napakataas na pabor. Ibig sabihin, ang hinihingi ni Haman ay napakataas na pabor. Kapag nakita po siya na nasa ganoong kalagayan, ay pakiramdam niya, hari na rin siya. Kasi yun ang katumbas, mga kapatid, dahil sinuot niya yung damit ng hari. Tapos, ipaparada, iikot
Habang sinisigaw ang ano? Ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Kaya kung titingnan natin ang dahilan ni Haman ay pangsarili talaga. Pangsariling karangalan. No? Gusto niya yung makaranas ng royal treatment na tinatawag. Gusto ni Haman na makita ng buong bayan na siya'y espesyal sa mata ng hari. Hindi lang sa mga nasasakupan, kundi pati yung hari, dahil sumuot siya ng ganon, espesyal na rin ang tingin sa kanya ng hari. Ganon yung attitude ni Haman, mga kapatid. Yan ang sumunod na nangyari. Talatang 10. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo. Ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Naku po, ito ang ito ang masaklap. Kung ano kaya sa tingin niyo, mga kapatid, ang pakiramdam ni Haman? Ha? Talagang malamang, gulat na gulat siya, mga kapatid. Dahil inaasahan niya na siya yung pararangalan. Kaya, nung malaman niya na si Mordecai ang bibigyan ng puri, ito ay isang malaking dagok sa kanyang pagkatao. Sa panahong iyon, parang gumuho ang kanyang mundo. Dahil ang salita ng hari ay hindi mababali. Kaya naroon sa kanya ang tiyak na galit, pero pinipigil niya. Wala naman siyang magawa. Saan mo dadalhin yung galit mo? Si Mordecai, yung taong gusto niyang lumuhod sa kanya, tapos siya pa yung mag-aakay ng kabayo. Ay, pambihira. Kakahiya talaga ito. Matinding kahihiyan at kabiguan yung naramdaman ni Haman. Gumuho ang kanyang pangarap. Sa kultura ng mga Persian, mga kapatid, at kahit na ibang bansa, pag sinabi ng hari, kahit kaunti dyan, walang babaguhin. Hindi ka pwedeng mag-apila. Hindi ka pwedeng mag-request na, sigurado ka ba, hari? Patay ka. Pagkukontra. So, yung dating mabalasik, yung dating tapang, yung yabang, yung pagiging palalo, ay biglang nawala. Yung kayabangan, yung expectation na sobrang taas, na baliktad, mga kapatid. Yung kanyang nararamdaman sa panahon iyon ay galit at pagkabigo. Pero, mas matindi, may kasamang takot. Alam niyang hindi lang yon. Naiisip niya, mga kapatid, na nanganganib na rin ang kanyang buhay. Kaya talaga, mga kapatid, na sa ating buhay, sa ating pananampalataya, mas maganda na ho yung doon tayo sa baba. Huwag natin pangarapin yung makilala at mag-ambisyon ng mataas. Kasi ang Diyos ang nakakakita. Baka mali ang magawa nating paraan at mali ang motibo at resulta. Maging kagaya tayo ni Haman. So, yung napakataas na ambisyon ay nabaliktad ngayon. Bumulusok po siya. Talatang 11, kinuha nga ni Haman. Wala siyang magawa eh. Ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai. Ala, paano kaya niya binibihisan na nagdadabog siguro? Soklom na ng bahay. Imagine yun, no? Galit na galit kayo, tapos kayo nagbibihis. Kayo nagsuot, no? Isinakay sa kabayo. Para bang, sige, sir, akyat, dahan-dahan. Inaalalayan niya ngayon yung kinaiinisan niya. So, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Ay, bawal pa yata ang mahina na sigaw. Hala, sigaw habang umihikot, mga kapatid. Subukan yung tuloy-tuloy ang sigaw. Pagod din, ba? Tapos yun pa ang nangyari. Nabaliktad, mga kapatid, no? Ni-imagine ko kung paano kaya ginagawa ni Haman ito. O kaya na mag-isip. Kaya mo na mag-isip kung paano niya. Paano siyang asar na asar, mga kapatid. Sa talatang 12, pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman. Alangan namang magtagal pa siya ron. At pagdating sa bahay, ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Hindi siya makapagtalukbong doon sa parada. Doon sa bahay na lang, siguro nagtaklob ng kumot o kung ano man yan. Humagulgol ng iyak. Galit siya. Kaya lang, wala na siyang magawa. Alam natin kung ano ang kanyang pakiramdam. Kasabay nun, naroon na yung takot. Yung tapang niya ay napalitan na ng takot. Alam niya ang kanyang tiyak na pagbagsak. Naroon yung kanyang nabigong
kapalaluan. Isang taong akala'y hahawakan niya yung parang katulad ng hari. Pero ngayon, siya ay isang umiiyak na wala nang kapag-apag-asa. Walang natirang dangal. Wala na rin siyang kontrol doon sa mga dati niyang tauhan. Itong nakakatakot mga kapatid sa pagkakaroon ng ambisyon. Ang Panginoon ang nakakabasa ng puso ng bawat isa. Kaya siya rin ang maglalagay sa tao kung saan niya ito dapat ilagay. Huwag tayong maghangad ng pansariling karangalan. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin ng parangal kung nararapat man ba o hindi sa atin. Hindi naman natin kailangan maging sikat yan. Hindi natin kailangan makilala. Basta ang mahalaga, ang Panginoon ang nakakakilala sa atin. Talatang 13, at nangyari, isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Sires at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pa ang dadaigin niya. Bakit? Nasa, tumanggap na si Mordecai ng karangalan, mga kapatid. So, hindi kailanman matatalo ang taong ipinagtatanggol ng Diyos. Amen? Huwag tayong malungkot kasi baka ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Amen? Napakaganda po ng mga mensaheng ito, no? Ang masama ay maaring magtagumpay pansamantala. Pero ang huli ay laging Diyos ang nagtatalaga. Walang sino mang makapapigil sa kalooban ng Diyos kahit pa siya'y makapangyarihan sa mundong ito. Tayo bilang mga mananampalataya, hindi natin kailangan yung mga ganoong kalagayan. Kaya lang minsan pwedeng gamitin ni Satanas ang ating kapalaluan sa loob ng iglesia. Huwag sana magkaroon ng kapatid na kahit na sa loob ng iglesia ay astang parang pinapasweldo niya yung mga kapatid. Walang ganoon, no? So, kung babalikan po natin yung kasamaan na balak gusto ni Haman na ipabitay si Mordecai. Kaya doon sa mga binasa natin talata, siya nagpagawa. Sigurado tinibayan niya. Kailangan dito bumagsak. Bitay talaga. So alam natin mga kapatid kung ano ang nangyari na ang pinarusahan at nabitay ay si Haman. Dito sa panghuli, no? Mordecai's elevation and divine favor. Ayan, ito na mga kapatid. Chapter 8 verses 1 and 2. Nang araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman. Mataas talaga din tungkulo ni Haman, ano? At ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Pinalayas na. Patay na si Haman dito, mga kapatid. Yung kanyang tirahan, ayun, yung kalaban niya na ang nakatira. Minsan naiisip ko po mga kapatid, tayo mga nakaupo dito, ano? Kung hindi po natin ilalagay sa tama yung ating pananampalataya, pagkatapos meron mga damdamin na naiinis tayo sa isang kapatid to the point na ayaw na natin magsimba. Paano? Yung kwarto, yung bahay na inilaan sa iyo ng Panginoon, yung kinaiinisan mo, siya ang titira sa langit. Ganun ho talaga ang mangyayari, mga kapatid. Kaya walang give up. Yung tahanan inihanda sa atin ng Panginoon. Baka may ang kalaban natin yung titira doon. Kailangan tayo po ay ilagay natin sa tama yung ating pananampalataya. Tingnan po niyo, chapter 10 tayo. Pinagbuwis ni Haring Xerxes ang mga lupain at ang maliliit na pulo na kanyang nasasakupan. Ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ang pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persya. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at iginalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. Ayon ang kagandahan sa kanyang isang katangian. Hindi pansarili talaga. Inisip niya yung kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Siya po'y isang ordinaryo lang din talaga. Pero dahil sa kanyang magandang motibo, itinaas siya ng hari para maligtas din ang kanyang mga kapwa Hudyo. Ang Diyos ay nagtataas ng tapat na lingkod, mga kapatid, sa
sa tamang panahon. Nung umpisa parang hindi napansin, pero sa tamang panahon ay inilagay siya sa napakahalagang kalagayan. No? Ang tunay na pinuno ay naglilingkod para sa kapakanan ng iba. Hindi ginamit ni Mordecai ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang pangsariling interest, kundi para sa kabutihan ng kanyang bayan. So, tama yung ating K-text na yung dakila tapat sa kaunti ay pinangasiwa siya sa mas malaki. So yung buhay ni Mordecai ay patunay na ang Diyos ay laging kumikilos para sa kabutihan ng kanyang bayan. Ang lahat ng bagay ay gumagawa. No? All things work together for good. Ang Diyos ay tapat sa kanyang bayan. Alam niyo, ang ganda ng istorya, no? Nabihag sila doon. Pero alam naman natin na ginamit ng Panginoon yung mismong mga kalabang ito. Kasi nung pinanukala na ang muling itayo, ang Jerusalem ay napakatindi ng ginawa. Lahat ng suporta ibinigay. Kaya nakabalik ang Hudyo sa kanilang bayan sa Jerusalem. So, tingnan natin. I-recap na po natin ito, no? Bilang pagtatapos. Okay, ulitin lang po natin yung mahalagang mga punto. Mordecai discovered a plot against the king and reported it. So, nung alam natin, yung binasa natin ngayon, na-discover niya. Tapos, nung bandang huli, parang hindi siya napansin. Hindi siya naghinanakit, hindi siya naghanap ng kapalit. Nang marinig niya yung sabwatan, isinumbong niya, walang ibang motibo, kundi alam niyang yun ang tama. Hindi niya inisip na, ito, gagawin ko to, baka sakaling palayain ng hari yung aking mga kasamahan, mga Hudyo, o pauwiin na kami kasi niligtas ko siya. Wala sa kanya yun. Ang nasa isip niya ay ito kasi ang tama. Ginawa niyang nararapat kung ano ang mabuti para sa kalaban kaharian. Tingnan nyo, kalaban kung tutuusin pero dahil sa mabuting ginawa niya, ang kalaban naging kakampi. Di ba? Kaya nga sila bihag Bihag sila ng kalabang bansa. Pero dahil sa kabutihan, yung kalaban ay ginamit ng Panginoon at naging kakampi ng bayan ng Diyos. Ang ganda, no? Kung tutuusin, wala siyang dapat na pakialam. Kasi kalaban Pero dahil alam niyang tama, yun ang kanyang ginawa. So sa kanyang pagiging tapat na lingkod at mamamayan, alam ni Mordecai yung dapat niyang gawin. No? Though he was not immediately rewarded, God's timing brought recognition at the perfect moment. Ayan. God is an on-time God, mga kapatid. Baka ba't hindi niya agad na siya nagantimpalaan? Hindi pa panahon. Inilagay po ito sa tamang tiyempo ng Panginoon. So, tayo, minsan may hinihingi tayo, may mga prayer tayo, tapos masama ang loob, parang tagal ko nang nanalangin, wala naman. Hintay-hintay lang. Ibibigay ng Panginoon yan sa tamang panahon. His integrity, even when unnoticed, prepared the way for God to act. Ang kanyang katapatan, kahit hindi napapansin ng una, subalit ito ay isang magandang daan para sa tamang gagawin ng Panginoon. Inamit niya yung mga tao para iligtas niya ang kanyang bayan. Tao na sa una ay nagpapahirap sa kanyang bayan. So, hindi gumawa si Mordecai ng tama para makakuha ng papuri o gantimpala, kundi ginawa niya kung ano ang mabuti. Nakakatuwa, mga kapatid, kasi yung mga ina-upload sa Facebook no mga umattend sa General Conference session, marami po doon ang mga nailagay sa posisyon na malamang ay hindi nila inaasahan na mapipili sila. At marahil, meron din doon na ini-expect nila yung ganoong posisyon pero hindi napunta sa kanila. Ang kagandahan naman, hindi man napunta sa kanila, sila nagbabatian ng congratulations. Amen, mga kapatid? Ito ang napakagandang pagmasdan sa bayan ng Diyos. Ano? So alam natin ang resulta na baliktad. Yung isang taong mapagpakumbaba ay itinaas ng Diyos. At isang taong mapagmataas ay pinarusahan ng Panginoon. Mga kapatid, nawa ang istoryang ito ay maging sapat upang sama tayo mapunta. Manatili tayong tapat sa Panginoon. Ang pananampalatayang hawak natin ay hindi biro-biro. Hindi po ito laro, sapagkat kaligtasan ang nakataya. Mahirap na ang ating kalagayan sa mundong ito. Gusto niyo na po bang dumating ang Panginoon? Lalo na yung mga kaedad ko. Kumbaga sa araw, palubog na. Sana nga, abutan pa tayo ng Panginoon. Ano? Magtapat tayo, yun ang susi. Manatili tayong tapat sa Panginoon. Saan ka man pumaroon, gagabayan ka ng Panginoon. Sa mga nanonood sa atin, saan man kayo naroon, marami tayong taga-subaybay sa ibang bansa. Saan man tayo naroon, nasa banyagang bansa man tayo. Hindi natin lugar, mahirap na kalagayan, ang Panginoon ay hindi magpapabaya sa atin. Happy Sabbath po sa ating lahat.